So dito po ay sinang-ayunan siya ng ating Panginoon si Kristo, sapagkat sinabi po ng ating Panginoon si Kristo, kayo magiging para daw. Sinabi ng Ahas na kayo magiging Diyos. So siya po sinang-ayunan ng ating Panginoon si Kristo, at ito yung pinatotohanan ni Juan. Sabi po ni Juan, pinatotohanan ito ni Juan, sinagot sila ni Jesus, hindi ba gano'n nasusulat na ang sa inyong kautusan na aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Sabi na sa tatas, kayo'y magiging mga parang Diyos. Pero ang ating Panginoon si Kristo, dinirect siya ng kayo'y mga Diyos. Sinang-ayunan ng ating Panginoon si Kristo. At sinabi ni Satanas na kayo'y magiging parang Diyos. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon si Kristo sa Juan 34, kayo'y mga Diyos. Okay? Ang Ahas at ang Panginoon ay nagkakaisa na ang mga tao ay Diyos. Batay po doon sa 2 talata. Parang nagkakaisa. Pero hindi po. Bakit po? Sapagkat doon sa 34 verse 35, sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, hinighlight ko po, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinasabi kayo mga Diyos, kung tinatawag niyang mga Diyos, siya ang mga dinatna na salita ng Diyos, hindi mangyayaring sirain ang kautusan. So tandaan po natin, sa panahon po nila, wala pong chapter and verse. So paano po nila binememorize ang Biblia, ang kasulatan? Binememorize po nila yung buong aklat. Kaya pag ang ating Panginoon si Kristo, kapag nagbanggit siya ng isang talata, alam mo na mga Hudyo, ang kahulugan nito, baba at taas. So wala po silang chapter and verse. Ito ay hango sa awit 82:6. Aking sinabi kayo mga Diyos, at kayo lahat ay mga anak ng kataas-taasan, na kung saan ang konteksto po noong John 10:34 ay hango po mula dito sa aklat ng awit 82:6. Ano po ang kahulugan nito? What? Kayo'y mga Diyos ay inilalarawan ng nagsisihatod ng kalikuan ng isang karapatang na uupol sa Diyos. So yung ito po mga tao pinagsabihan kayo'y mga Diyos. Doon po sa 82 verse 6, sila po'y gumagawa ng isang karumal-dumal na paghatol. Na ang paghatol ay nakalaan lamang sa Diyos. Kaya sabi ng ating Panginoon Diyos, kayo'y mga Diyos. Bakit kayo mga Diyos? Sapagkat kayo nagsisigawa ng paghatol. Kaya po nang sabihin ng ating Panginoon si Kristo, kayo'y mga Diyos. Bakit po? Sapagkat sila, ang mga Hudyo, ay gumagawa ng isang paratang sa ating Panginoon si Kristo na karapat-dapat sa kamatayan. Kaya sinabi niya, sapagkat si Jesus ay pinaratangan ng pangumuso na may hatol na kamatayan, gayon may sila'y pawang na hatulan Diyos, gaya ng tao. Gaya po ng nasusulat sa Tokyo. So magkaiba po ang konteksto ng dalawa. Yung Genesis chapter 3 verse 5 at yung John chapter 10 verse 34. Sinabi ng ating Panginoon si Kristo, kayo mga Diyos, batay po sa konteksto po ng awit ng sulat ni David, na kung saan sila'y mga Diyos sapagkat sila'y gumagawa ng paghatol na hindi nararapat. Gaya ng ginagawa ng mga Hudyo ng kanilang katulad ng ating Panginoon si Kristo ng pamumuso. Bakit po ginahatulan ng pamumuso ng ating Panginoon si Kristo? Sapagkat sinabi ng ating Panginoon si Kristo, siya ay anak ng Diyos at kanyang ama. At dito hinatulan siya ng mga Hudyo at siya'y sinabi karapat-dapat. Kaya siya ay hinahatulan ng pamumuso. Na kung saan ang pamumuso ay bahagi po o may tinatawag na parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagkakas. So maliwanag po. So dito po nagbigay po tayo ng halimbawa, 3 talata ng halimbawa. Bakit importante yung why and what? Dapat po natin, sa pagbabasa po ng Biblia, dapat alamin natin bakit sinabi at ano ang sinasabi. Normally po, ang ginagawa po kasi ng mga tao, lalo na po yung mga sekta reliyon, kung ano yung salitang kanilang hinahabi na gustong gamitin, kung ano yung pangusap na gusto nilang gamitin, hahanapin po nila sa Biblia kung meron po sila katumbasan. Kapag may, ito, pwede na ito. Diba? Kailangan ko na, pwede na ito. Okay na ito. O yan ay maling pag-aaral sa akin. So,
Narinawa po mga kapatid, ito po ay nagdagdag kaalaman po sa atin at sana po ay inyong natutunan at naunawa na po natin kung gaano kahalaga ang pag-aaral ng hermeneutika, ang pagbabaybay po natin ng mga palatuntunan ng hermeneutika sapagkat dito po nakasanalay ang ating kaligtasan. At sa mga mangangaral, ito po ang kanilang ginagamit para po maunawa ang kahulugan ng Biblia at ito po ay maihatid sa atin. Yun lamang po at maraming salamat. Ang kapayapaan at kapangyarihan ng Diyos ay patuloy na sumatin sa umaga po ito. Gusto ko pong i-welcome. I would like to welcome our visitor. Where are you from, bro? Welcome. Hindi ako masyado I can speak English properly, but can you follow me on verses that I can show to monitor? Sa umaga po nito, ay dumako po tayo sa paksa na aking tatalakayin. Hindi maiwasan sa mga babahan yung talagang pressure na kakabahan ka. So, paumanhin sapagkat kahit si Apostol Pablo man siya yung sasalita ay talagang nanginginig. So, kailangan nating pasukin at talakayin ang paksa na aking inihanda ngayong umaga dahil nung nakaraan po ay tinalakay natin yung 5 major subjects. God, man, Satan, sin, and salvation. Yan yung tinatawag ng 5 major subjects sa banal na kasulatan. So, naisip ko, since nandito na rin ako sa 5 major subjects, gusto ko kung lulubin ng Diyos ay tatalakayin ko na ito lahat. Nagsimula tayo dito sa tao, na nilikha ng Diyos, na ang duty nito ay magsalita, maglahad, ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng kinapan. Yun yung duty. Yung duty ng tao. Bakit siya nandito? Ginawa siya ng Diyos na lalaki at babae. Yan yung ating tinalakay ng nakaraan. So ngayon, tatalakayin po natin is yung patungkol dito sa Diyos. Yan yung ating tatalakayin ngayong umaga po ito. Pasok tayo. Ito yung aking paksa. Possible na pwedeng pumasok sa ating isipan na ilan ba yung Diyos? Dahil mamaya sa pagdali ng ating paksa, papasok sa ating kaisipan, saan ba nanggaling yung Diyos? Kasi sa Genesis, kung gagawa tayo ng timeline, 33 AD, dumating ang ating Panginoon Kristo, approximate. God. Yung God na ito, nating tinatalakay, nagsalita sa Hebreo 1, verse 1. Sa ating mga magulang, Abraham, Isaac, Jacob, Moses, and Noah. Itong Diyos na ito na nagsalita noong unang panahon, ito po yung tinatalakay natin ngayon. Ano po? Ang sabi dito, possible na pwede nating itanong, ilan ba yung Diyos? At saan ba nanggaling yung Diyos? Ang Diyos na ating tinatalakay ay siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayon yan sa Genesis chapter 17, verse
1.